Sabado, Groove Radio. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Celine. 50 anyos na ako sa kasalukuyan. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo ang nangyari sa amin ng first love kong si Diego. May 5 taon na ang nakakaraan. Lahat naman siguro tayo ay merong unang pag-ibig. Lahat naman siguro tayo ay may mga ala-alang paulit-ulit nating binabalikan kapag naririnig o nakikita natin ang ating first love. 16 years old lamang ako noong naging boyfriend ko ang kaklase kong si Diego. Crush ko na siya, kinder pa lamang ako noon. Hindi ako nagkagusto sa iba. Naalala ko nga na bago matapos ang bawat school year ay gumagawa ko ng paraan para manakaw ang mga ID niya. Meron akong karton ng sapatos noon kung saan ko inilalagay lahat ng ninakaw kong ID niya. Hindi siya naghinala na ako ang kumukuha noon sa bag niya. Madalas ko yung tingnan kapag nakakaramdam ako ng lungkot pag hindi ko siya nakikita tuwing summer vacation namin. Madalas kasi siyang nagbabakasyon noon sa probinsya nila sa Cebu at bumabalik na lamang pag magsisimula na ang klase. Ang karton din ng sapatos na yon ang pinaglalagyan ko ng mga sulat ko para sa kanya na hindi ko naman pinalak ibigay kahit na minsan. Hindi ko na inaasahan pa na liligawan ako ni Diego. Madalas siyang napapaligiran dati ng mga babae na di habak na mas maganda sa akin. Hindi naman kasi ako pansinin noon sa school namin. Kaya tinanggap ko na lamang ang katotohanan na hanggang pangarap ko lamang siya. Kahit aminado akong gabi-gabi ko siyang pinagdarasal noon para maging asawa balang araw. Hindi ko alam pero biglang nakinig ang Diyos sa mga taimtim kong dasal at nangyari ang matagal kong pinangarap. Isang araw ay nagpakita ng interes sa akin si Diego. Inakala kong pinagpupustahan lang ako ng mga kaibigan niya dahil uso yon sa school namin. Pero hindi naman pala. Inamin niya sa akin na gusto niya ako noong nakapagtapos kami ng high school. Halos malula ako noong inamin niya sa akin sa araw mismo ng graduation namin na gusto niya akong ligawan. Nagtaka ako kung bakit sa araw ng pagtatapos namin siya nag-decide na umamin. Sanagot niya ako at sinabing ang pagtatapos daw namin sa pag-aaral ang simula ng bagong kabanata ng buhay namin. At gusto niya raw noon na ako ang makasama niya sa pagbubukas ng bagong chapter ng buhay niya. Wala akong kasing saya nang inamin niya sa akin na matagal na siyang may gusto sa akin. Hindi lang daw niya ako nilapitan dahil ayaw niyang makasagabal sa pag-aaral ko. Alam kasi niyang importante ang pag-aaral ko dahil gusto ko maging valedictorian sa high school. Malaking tulong kasi yun noon, Papa Dudut, para makatungtong ako sa kolehiyo dahil hindi naman kami pinalad sa pera. Hinayaan niya akong mag-focus sa pag-aaral at nakontento na lamang na pinagmamasdan ako sa malayo. Inintay niyang makapagtapos ako ng pag-aaral bago nilapitan. Hindi ko na rin pinatagal pa ang panliligaw niya. Sinagot ko na siya pero nilihim pa rin namin yon. May mga ilan lamang na nakakaalam tulad na lamang ng bunsong kapatid ni Diego na si Netnet. Nangako kasi ako sa mga magulang ko na hindi muna makikipagrelasyon dahil kailangan kong unahin ang pag-aaral ko. Pumayag naman si Diego na ilihim muna namin yon. Nagawa naman naming patatagin ang aming relasyon sa loob ng 2 taon. Hanggang sa sumapit ang 3 taon ng relasyon namin. Doon na kami nagkaroon ng problema. Hindi nga nagpatuloy sa pag-aaral si Diego dahil kinailangan niyang makapagtrabaho kaagad. Sinama siya ng tiyuhin niya sa Cebu para doon mamasukan. Nagsulatan na lamang kami at paminsan-minsan ay nagtatawagan kapag may pera. Sa huling taon ng relasyon namin ay pinuntahan niya ako. Nagkita kami at napakasaya ko. Nag-celebrate pa kami ng 4th anniversary namin. Pero hindi ko inakalang yun na pala ang huling pagkikita namin. Hindi na siya muling nagparamdam pa.
Dinamdam ko yon at kinasama ng loob dahil hindi man lang siya nakipaghiwalay sa akin ng personal. Bigla lamang siyang nawala at hindi na ako nagkaroon pa ng balita sa kanya. Nahirapan akong kalimutan siya dahil pinaikot ko sa kanya ang mundo ko. Hindi ko na maalala kung kailan ako noon totoong nakamove on sa kanya. Basta isang araw ay hindi ko na siya hinanap pa. Basta isang araw, hindi na masakit. Isang araw ay natanggap ko na lamang ang lahat at nakahanap muli ng pag-ibig sa katauhan ng aming kababatang si Ramon. Sa kanya ko ibinuhos lahat ng pag-ibig na sinayang ni Diego. Hindi ko na muling nakita pa si Diego ng ilang dekada. Hanggang isang araw makalipas ang mahigit 25 years, nagpakita siyang muli sa akin, Papa Dudut. Nagbalik siyang muli sa aming lugar. Celine? Diego? Kumusta ka na? Ayos naman ako. Ikaw? Ang laki ng ginanda mo. Hindi kita nakilala. Baka ang ibig mong sabihin ang laki ng tinanda ko. Anong tinanda sinasabi mo? Mukha ka pa rin high school. Ang kinis pa rin ng balat mo. San banda makinis? Napakasinungaling nito. Pwede ba kitang ipasyal mamayang hapon? Ipasyal? Bakit? Di ba gusto mong laging namamasyal? Hindi mo naman ako kailangang ipasyal. Pumunta tayo ron sa bilian ng mga puto sa ikatlong kanto. Ililibre kita. Binayaran na kasi ni Nenet yung utang niya sa akin. Kasama mo na ulit bunsong kapatid mo? Hindi ba't... Hindi naman kami nagkaiwalay ni Nenet Ano bang sinasabi mo? Diego, naguguluhan ako Pwede ba kitang mayakap? Mayakap? Bakit? Hindi ka ba nananabik sa yakap ko? Diego, ano bang sinasabi mo? Huwag mong sabihing may tampo ka sa akin. Diego, sandali Pwede nga. kitang suyuin. Alam ko naman kung paano kita mapapatiklop. Hindi kita maintindihan. Ano bang nangyayari sa'yo? Ikaw nga tong di ko maintindihan Ano bang nangyayari sa'yo? Diego! Dahil ba di ako nakasulat agad sa'yo? Sinabi ko naman na maraming pinapagawang trabaho ang tsuhin ko. Diego, ang tagal na nun. Ayun nga Ang tagal na nun pero parang di mo pa rin ako mapatawad. Teka, ayos ka lang ba? Oo naman. Ikaw nga tong parang wala sa sarili Baka talagang kulang ka lang sa yakap. Lika nga. Huwag mo ako yayakapin! Hindi ba't gustong-gusto mo ang yakap ko? Lagi mong sinasabi yan sa akin. Ngayong bumalik na ako, kahit hanggang gabi, yayakapin kita. Diego, utang na loob, huwag mo akong yayakapin. Nakakaya sa mga nakakakita. Bakit mo naman ako ikakaya sa mga tao? Nobyo mo ako. Nobyo? Mukhang nagtatampo ka pa nga sa akin. Sabi ko naman sa'yo isang yakap lang. Mawawala na lahat ng tampo mo. Halika dito para... Huwag mo akong hawakan! Sisigaw ako! Celine, hindi kita maintindihan. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ikaw ang bakit ganyan? Ang tagal mo nawala, tapos gusto mo makipagyakapan sa akin? Ano bang problema mo? Alam ko matagal ako nawala dahil sa tsuhin ko. Matagal nang patay ang Ate tsuhin. Celine! Ate Celine! Nenet? Sabi ko na't lalapitan ka na naman ni Kuya Diego Itong si Kuya talaga Hindi na naman nakapagpigil. Nenet, ano ba nangyayari? Nenet, bunso, kailangan muna namin mag-usap ng ate Celine mo. Umasok ka muna sa bahay. Sabihin mo kay nanay na nagpapahangin lang ako. Naku, Kuya Diego, kailangan din naming mag-usap nitong nobya mo Nobya? Nenet, ano bang... Ate Celine, may kailangan kang malaman kay Kuya Diego. Please, mag-usap tayo. Si Nenet ang bunso at nag-iisang kapatid ni Diego at 5 taon ang tanda namin ni Diego sa kanya. Naging close kami nung naging kami ng Kuya Diego niya. Isa siya sa ilang mga nakakaalam sa relasyon namin. Sinuportahan niya ang relasyon namin ni Diego kaya labis din siyang nasaktan nung time na iniwanan ako ni Diego nang walang paalam.
Ilang beses kong kinulit noon si Ninette para sabihin sa akin kung bakit bigla na lamang hindi bumalik si Diego sa amin. Tinikom niya ang bibig niya bilang respeto sa kahilingan ni Diego. Hindi na kami nakapag-usap ni Ninette dahil nagtampo ako sa kanya. Nanirahan na rin siya sa Cebu nang legal na siyang makapagtrabaho. Nawalan ako ng balita sa kanya, Papa Dudut. Kasama noon si Ninette sa binaon ko sa limot. Hanggang isang araw nga sabay silang nagpakita sa akin ni Diego. Nagpakita sila sa akin na nagdulot ng gulo at kalituhan sa buhay ko. Pumasok na noon ng bahay si Diego sa utos ni Ninette. Hinilan naman ako ni Ninette para pumunta sa isang sulok para makapag-usap. Nalito at naguluhan ako sa mga nangyayari, lalo na yung inasta ni Diego noong nakita niya ako. Kinausap ako ni Ninette at doon sinabi sa akin ang lahat. Posible raw na may demensya si Diego at tanging naaalala ay ang tungkol sa naging relasyon namin dati. Sinabi rin ni Ninette na may problema na rin sa pag-iisip si Diego. Hindi lang yon ang nalaman ko, Papa Dudut. Sinabi rin ni Ninette na posibleng hindi na rin magtagal pa ang buhay ni Diego dahil meron siyang karamdaman na wala na ring lunas. Nakiusap sa akin si Ninette na kung pupwede isakyan ko na lamang ang mga sinasabi ni Diego. Nakiusap siyang magpanggap pa rin akong karelasyon si Diego dahil kapag nahaharap sa kasalukuyan si Diego, nagpapanik siya at naglalayas. May ilang beses din daw nagtangkang magpakamatay si Diego. Hindi pa kayang iproseso noon ng utak at katawan ni Diego ang kasalukuyan kaya hinayaan siya ni Ninette na mamuhay sa nakaraan. Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin. Kaya naman kinausap ko ang asawa kong si Ramon para magpasaklolo. Ramon, nagbalik na si Diego. Babalik ka na ba sa kanya? Iiwan mo na ba ako? Ramon, Biro lang ang sinabi ko si Lynn ha. Huwag mong totohanin. Ramon, ang komplikado ng sitwasyon. Teka nga, ano ba nangyari? Babalik ka ba kay Diego? Ano ba naman si Lynn? Hindi ako babalik sa kanya. Pero Ano? Pero kailangan ko. Ha? Makikipagbalikan ka talaga sa kanya? Grabe naman pambabasto sa akin yan. Hindi lang sa pagkatao ko, pati sa relasyon na to. Magpapanggap lang akong babalik sa kanya. Nalalabuan ako. Ano ba nangyayari? Ang nangyari, nakita ko siya kanina habang naglalakad ako pa uwi rito. Tapos ano? Na-inlove ka na ulit? Patapusin mo muna kasi ako. Pasensya na. Kinakabahan kasi ako sa mga sinasabi mo eh. Wala akong balak iwan ka. Wala akong balak makipagbalikan sa kanya. Nakita ko siya kanina at parang wala siyang naaalala na nagkahiwalay na kami. Parang ang nakaraan namin kasalukuyan pa rin sa kanya. Teka nga. Naguguluhan ako. May sakit sa isip si Diego. Ang tanging naaalala lang niya ay yung naging relasyon namin dati. Lahat ng mga alaala niya umiikot lang sa mga taong nagkasama kami. Kaya ang gusto ko sanang mangyari, magpapanggap muna akong karelasyon niya. Huwag ka mag-alala, magpapanggap lang ako, hanggang dun lang. Sinabi niya yan sa'yo? Naniwala ka naman. Paano kung nagpapanggap lang siya para makuha ka niya sa akin? Hindi siya ang nagsabi sa akin. Yung bunso niyang kapatid. Si Nenet? Oo, at naniniwala ako sa kanya. Anong gusto mong gawin ngayon? Naaawa ako kay Diego eh. Marami siyang pinagdaan ng hindi maganda dati. Ilang beses siyang inabuso sa pinagtrabahuhan niya dati sa Cebu. At di mo naman kailangan saluhin yun para sa kanya. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Hindi ko naman sinasabing sasaluhin ko ang nangyari sa kanya. Gusto ko lang pagaanin ang buhay niya, lalo na ang isipan niya. Gusto ko makatulong kahit sa maliit na paraan lang. Hindi maliit na bagay ang gagawin mo, Celine. Magpapanggap kang karelasyon niya. Paano naman ako? Kaya nga hihingi sana ako ng pangunawa mo. Alam kong mahirap para sa'yo itong gagawin Hindi ko. mo pwedeng ipaalam na lang sa kanya ang totoo? Hindi naman pwedeng habang buhay magpapanggap kang karelasyon niya. Hindi pwedeng habang buhay siyang mamuhay sa nakaraan. Ramon, hindi rin naman magtatagal ang pagpapanggap ko. Anong ibig mong sabihin? May taning na ang buhay ni Diego. Talaga? Hindi ko na alam kung anong sasabihin sa'yo, Celine.
Gusto ko lang payagan mo kung gawin to. Ibalato na natin to sa kanya. Dapat nga hindi mo na gawin yan eh. Ipapaalala ko lang sa'yo ha. Iniwan ka niya nang walang paalam nun. Habang buhay kong maaalala yan. Masasaktan ka lang sa ginagawa mo. Binubuksan mo lang ulit yung nakaraan mo na dapat matagal nang nakasara eh. Wala nang epekto si Diego sa akin ngayon. Hindi mo masasabi yan. Kapag nakasama mo na ulit siya, baka… Ikaw na ang mahal ko. Pero kailangan ko lang gawin to. Ibigay na natin to kay Diego. Hindi naging maganda ang buhay para sa kanya. Hayaan natin siyang maging masaya kahit sa mga huling sandali niya sa mundong to. Hindi naman natin kasalanan kung bakit siya nagkaganon eh. Bakit kailangan tayo magdusa? Bakit kailangan tayo magsakripisyo? Isipin mo na lang, ginagawa natin to dahil mabuti tayong tao. Baka ginagawa mo lang to dahil mahal mo pa rin yung Diego na yun ha? Hindi ko na mahal si Diego, yun ang sigurado ako noon. Ilang beses kong kinumbinse si Ramon para pumayag siya sa plano namin ni Net. Natagalan pero pumayag din naman siya, Papa Dudut, dahil na-realize ni Ramon na kailangan ni Diego ng tulong at pangunawa. Natakot lang si Ramon dahil alam niyang malaki ang naging parte ni Diego sa buhay ko. Sinabi nga niya na paano ba raw niya mahihigitan ang unang taong nagpakilala sa akin sa pag-ibig. Inumbinso ko naman siyang nakaraan na si Diego at wala nang dahilan para bumalik ako sa kanya. Hindi naman kaagad naniwala si Ramon sa akin. Malaki ang naging selos ng asawa ko kay Diego. Nasaksihan kasi niya kung paano ko minahal si Diego, Papa Dudut. Magkababata kami noon ni Ramon at dati pa lamang ay may gusto na siya sa akin pero nakatingin kasi ako madalas kay Diego. Kaya hindi ko pinansin si Ramon. Nagtiyaga at nakontento na lamang si Ramon na maging kaibigan ko. Noong time na iniwan ako ni Diego ay si Ramon ang nagtiyagang makinig sa mga malulungkot kong kwento. Siya ang umalalay sa akin noon habang paulit-ulit kong inaalala si Diego. Tinulungan ako ni Ramon para gumaan kahit papaano ang bigat na dinulot ni Diego sa akin. Hanggang isang araw ay inamin na ni Ramon na mahal niya ako. Sinabi niya sa akin na gusto niyang makasama ako. Hindi ko noon alam kung ano ang sasabihin sa kanya dahil mahal ko pa rin si Diego. Kahit sabihin pang may 3 taon nang nakalipas noon mula nang iniwanan niya ako. Naawa ako kay Ramon kaya ko siya sinagot. Nahiya na rin ako sa kanya noon dahil siya nga yung lagi kong nilalapitan sa tuwing nabibigatan ako sa nararamdaman ko. Inaral ko kung paano kalimutan si Diego at inaral ko kung paano mamahalin si Ramon. Nagtagumpay naman akong gawin niyong pareho. Nakalimutan ang nararamdaman ko kay Diego at minahal ko si Ramon. Sa loob ng ilang dekada ay nagpatuloy ako sa buhay kasama ang asawa kong si Ramon. Nakipagtulungan ako kay Ninette, Papa Dudut, at nilapitan ko siya para kausapin kung ano ba ang dapat gawin sa kondisyon ni Diego. Sinabi ko nga sa kanya na baka po pwede pang madaan sa pagpapagamot si Diego. Pero sinabi ni Ninette na hindi na rin daw uubra. Wala rin kasing pera noon sina Diego at Ninette kaya hindi nila makayanan kahit bumili ng gamot. Naawa naman ako at kahit gusto kong tumulong ay hindi ko magawa dahil parehas din kaming kapos sa pera. Kaya ang tanging na itulong ko na lamang ay ang magpanggap na maging karelasyon ni Diego. Pinalikan ko ang lahat ng alaalang meron kami at hindi yon maganda sa pakiramdam. May mga alaala kasi na nakasaling sa puso ko, lalo na noong time na iniwanan niya ako. Pinilit kong isara dati ang huling taon ng relasyon namin ni Diego pero kinailangan kong buksan yon muli para makatulong sa kanya. Hindi ko ipinakita kay Ninette na nasasaktan ako sa mga naaalala ko. Gusto ko lang naman noon na makatulong kay Diego. Pero bakit ako yung sumasalo ng sakit? Noong sapat na ang alaalang meron ako ay pinuntahan ko na si Diego sa bahay nila ni Ninette. Noong nakapasok nga ako sa bahay nila ay parabang nakabalik ako sa nakaraan. Inayos ni Ninette ang bahay nila sa dating itsura. Pinagbasehan niya ang mga lumang larawan nila noong mga bata pa lamang sila.
Nabilib ako sa ginawang effort ni Ninette para makatulong sa kanyang kuya Diego. Sinabi sa akin ni Ninette na hindi niya alam kung paano ipagpatuloy ang ginagawang pagpapanggap sa harapan ni Diego. Nahiya rin siya na kinailangan akong idamay sa sitwasyon nilang magkapatid. Naubusan na lang daw kasi si Ninette ng dahilan kung bakit hindi raw ako nakikita noon ni Diego. Lagi raw kasi akong hinahanap noon ni Diego at walang masabi si Ninette sa kanya. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap noon ni Ninette nang lumabas mula sa kwarto niya si Diego. Nanlaki ang mga mata ni Diego na lumapit sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi na ako pumalag noon at tinayaan siyang amuyin pa ang aking bunbunan. Noong nakontento na si Diego, ay saka siya kumala sa pagkakayakap sa akin. Initian niya ako para ipakitang nananabik siyang makasama ako. Hindi ka na ba galit sa akin, Celine? Naku, hindi na ako galit. Sorry pala nung nakaraan ha. Tama ka nga. Nagtatampo lang talaga ako. Wala yon. Alam ko namang nagtatampo ka lang talaga. Sana kasi nagpalambing ka na lang sa akin. Mabuti na lang at pinakalma ako ni Ninette. Salamat, Ninette ha. Paborito mo pa rin talaga ang ate Celine mo, no? Aba, oo naman. Wala naman akong ibang gustong maging hipag kundi siya. Kasabwat niyo pa nga ako sa pagtatago ng relasyon niyo, di ba? Oo nga. Alam mo, Celine, laging sinasabi ni Ninette sa akin na pakasalan na raw kita. Kasi baka mapunta ka pa sa iba. Ang dami pa raw binata sa eskwela niyo na masigit sa akin. Natakot tuloy ako bigla. Hala, totoo ba yon, Ninette? Oo naman, Ate Celine. Sinabi ko nga kay kuya kapag nakapag-ipon na, pakasalan ka na bago ka pa mapunta sa iba. Wala naman akong balak mapunta sa iba. Kay Celine pa lang, masaya na ako. Kaya nga todo ipon ako nun sa Cebu eh. Wala rin naman akong ibang nakikitang makakasama ko kundi ikaw lang. Ate Celine, Kuya Diego, bibili lang ako ng soft drinks natin ha. Babalik ako agad. Magkwentuhan pa tayo. Sige. Dagdagan mo ng kabayan ha. Paboritong tinapay yun ni Celine eh. Naaalala mo pa rin pala? Lagi mo ang sinasawsaw yun sa soft drinks na may yelo. Sige, mauna na ako. Ate Celine, ikaw na munang bahala kay Kuya Diego ha. Kumusta ka naman, mahal ko? Ayos lang naman. Ang tipid mo namang sumagot. Baka naman may tampo ka pa rin sa akin. Wala na, mahal ko. Hindi na ako nagtatampo. Medyo napagod lang kasi ako kanina. Napagod ka siguro sa pag-aaral mo, no? Oo. Sa pag-aaral. Ang dami kasing pinapagawa ng mga guro namin eh. Nakakapagod. Kumusta naman ang mga grado mo? Scholar ka pa rin ba ni Mayor? Hindi na. Ha? Bakit? Paano ang pag-aaral mo? Gagawan daw ng paraan ni nanay. Hayaan mo. Kapag bumalik ako sa Cebu sa susunod na buwan, padadalan kita ng pangmatrikula mo. Naku, wag na. Pumirmi ka na lang dito sa Maynila. Di ba nasabi sa'yo ni Ninette? Babalik ako sa Cebu sa susunod na buwan. Hinahanap ako ng tsuhin namin. Meron daw mas malaking trabaho na ibibigay sa akin sa Cebu pagbalik ko. Kaya kampante ako na makakatulong ako sa iyo sa pag-aaral mo. Hindi na kailangan. Ipunin mo na lang ang kikitain mo sa Cebu para makabili ka ng mga bagong pantalon. Di ba sabi mo sa akin dati, gusto mo na makapagsuot ng maong? Oo nga eh. Sa tagal ko sa Cebu, isang maong na pantalon pa lang ang nabibili ko. Lahat kasi napupunta kay nanay. Kaya nga, kapag bumalik ka sa Cebu, unahin mo makabili ng mga pantalon mo. Iba't ibang klase ng pantalon ha. Para iba yung para sa pagsisimba, para sa pamamasyal, at syempre dapat iba yung pangpasko. Mas gusto kong mapunta ang pera ko sa pag-aaral mo. Alam kong pangarap mong maging maestra. Lagi mo nga yung kinikwento sa akin sa mga sulat mo eh. Diego… Lagi kong binibida sa mga katrabaho ko noon na magiging magaling kang maestra balang araw. Salamat, Diego. Kaya gawin mo ang lahat para makapagtapos ka sa kolehiyo. Suportado kita. Hindi mo kailangan maging scholar ni Mayor. Akong bahala sa'yo. Talaga ba?
Kahit hindi ako makaipon para sa pagtanda ko, makita ko lang na makuha mo ang pangarap mo. Ayos na ako. Naiyak ako sa mga sinabi ni Diego sa akin. Hindi pa rin niya nakalimutan ang mga pangarap ko. Masakit sa akin na balikan yon dahil gusto ko na sanang kalimutan ang naging pangarap kong maging maestra o maging guro. Papadudot, natanggal ako bilang scholar ni Mayor dahil napabayaan ko ang mga grado ko. Napabayaan ko dahil sa huling taon ng pag-aaral ko ay saka naman ako iniwanan ni Diego. Nawalan ako ng direksyon sa buhay dahil sa lungkot na idinulot ng pagkawala ni Diego. Hindi ako pumapasok noon sa school dahil mas pinili kong tumambay sa mga paborito naming lugar para alalahanin ang masasayang sandali namin ni Diego. Ginamit ko rin ang perang baon ko para ipangtawag sa kanya. Hindi niya ako kinausap noon at tanging ang tiyuhin niya lamang ang humingi ng pasensya sa pag-iwas ni Diego sa akin. Papadudot, hindi ko na tinuloy pang mag-aral dahil nawala na ako ng gana, lalo't wala na rin namang pag-asa na makapasa ako. Nagalit ang mga magulang ko sa ginawa ko pero wala silang nagawa para bumalik ako sa pag-aaral. Nagtrabaho na lamang ako bilang assistant ng isang kindergarten teacher para may pangtustos ako sa sarili ko. Hindi naging magandang epekto ng pagkaiwan sa akin ni Diego. Maraming bagay akong sinukuha noon, lalo na ang pangarap ko. Sinukuhan ko na ring mabuhay noong naramdaman kong hindi na siya babalik pa sa akin. At dala ng sobrang lungkot ay nakunan ako, Papadudut. Walang nakakaalam na nabuntis ako ni Diego sa huling beses na nagkasama kami. Binala kong sabihin yon sa kanya ng personal pero hindi na niya ako hinarapa. Hindi nga niya sinagot ang mga tawag ko. Hindi nalaman ng magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis ko dahil iniipit ko ang tiyan ko noon. Bukod pa doon ay umalis na rin ako sa poder ng magulang ko para tumira na malapit sa napasukan kong trabaho. Hindi ko naalagaan ang pagbubuntis ko dahil masyado akong na-stress sa pakikipagbalikan kay Diego. Hindi ako nagpa-check up, hindi ako kumain noon ng masustansyang pagkain at hindi rin ako nakatulog ng maayos. Yun ang dahilan para bumigay ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Naging doble tuloy ang sakit sa akin dahil nawala na nga si Diego. Nawala pa ang anak ko, Papadudut. Lahat ng mga alaalang ito ay nagbalik sa akin dahil sa nakipaglapit akong muli kay Diego. Hindi ko na noon alam kung kaya ko pa nga bang ipagpatuloy yon, lalo't ako ang nasasaktan sa mga nangyayari. Kanina ka pa rito sa labas ng bahay natin ah. Nagpapahangin lang. May electric fan naman tayo sa loob ng bahay. Mas malakas ang hangin nun. May problema ba, Celine? Ramon, gusto ko nang tumigil sa pagpapanggap kay Diego. Akala ko ba gusto mong makatulong sa kanya? Natutulungan ko nga siya pero paano naman ako? Sinong tutulong sa akin oras na kapitan ako ng lungkot? Pwede mo nang ihinto kung hindi mo na kaya. Sana ganun kadali. Nakukonsensya naman ako kung bigla ko na lang tong ihihinto. Parang iniwan ko siya sa Eric kung ganun. Ganun din naman ang ginawa niya sa'yo dati. Hindi naman porket ginawa niya sa akin, gagawin ko na rin sa kanya. Ikaw kung… Ramon! Hala, anong ginagawa ni Diego rito? Hindi ko alam. Celine, anong ginagawa mo rito sa bahay ni Ramon? Saka ikaw, Ramon. Kanina pa ako kumakaway pero di mo naman ako pinapansin. Pasensya na, Diego. Alam mo naman may kalabuan ang mga mata ko. Grade 3 pa lang tayo, malabo na ang mata mo. Kaya lagi kang pinapaupo sa harapan ng klase. Lagi ka tuloy nauutusan ni Ma'am Cruz na magbura ng blackboard. Ano palang ginagawa mo rito, Celine? Di mo agad nasagot yung tanong ko kanina. May pinapakuha si nanay na mga… Pinapakuha nung nanay ni Celine yung mga pinatahin nilang kortina kay inang ko. Ganun ba? Celine, sana pala sinabi mo sa akin na pupunta ka rin rito kay Ramon. Para nagsabay na tayo. Biglaan kasi yung utos ni nanay. Ikaw,
Bakit ka ba pumunta rito kina Ramon? Aayain ko sana siyang tumaya sa video karera dun sa kabilang kanto. May mga barya kasi ako rito eh. Naku, hindi ako pwede, Diego eh. Sabado kasi ngayon kaya… Sabado pala ngayon. Oo pala. Kailangan mo palang samahan sina inang at amang mo sa palengke, no? Oo eh. Kailangan ko samahan si Inang para bumili ng tela para sa mga in-order sa aming kurtina. Sabi ko sa'yo, matalas pa rin ang isipan ko eh. Andito ba sila ngayon? Gusto ko sana silang kamustahin. Last year ko pa silang huling nakita eh. Inang! Amang! Naku, nahuli ka na. Kalalabas lang nila kanina. Nag-deliver sila ng kurtina kina Kaiming. Naku, si Kaiming! Buti nabanggit mo siya. Bala kong bumili ng balisong sa kanya. Ireregalo ko kay Nenet para may pang-proteksyon siya kapag papasok sa eskwela. Samahan mo ako minsan kay Kaiming ha, Celine. Bibilan na rin kita ng sayo para magamit mo kung sakaling may bumastos sayo pagpapasok ko sa eskwela. Sige, ikaw ang bahala. Naalala ko pala bigla, Ramon. May pinapasuyo kasi si inang mo sa akin na danggit sa Cebu eh. Di ako nakabili. Nakakahiya tuloy. Hayaan mo na yun. Maiintindihan niya kung bakit di ka nakabili. Lagi kasi niyang pinapaalala sa akin sa tuwing umuwi ako rito sa Maynila. Lagi niya akong hinahawakan dito sa bandang siko ko para ipaalala sa akin yung danggit. Paborito kasi nila ang mga danggit sa almusal. Nabanggit nga rin niya yan sa akin. Sabi nga ni inang mo eh, dahil daw sa binibiling danggit ng amang mo dati, kaya naging sila. Oh, paano ba yan, Celine? Danggit na lang ata ang bibilin ko sa'yo para tayo na ang magkatuluyan. Puro ka talaga biro, Diego. Hindi ako nagbibiro ah. Alam ni Ramon kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Di ba Ramon? Di ba? Oo naman. Celine, mahal na mahal ka ni Diego. Alam ko yun. Alam na alam. Hindi lang ako ang nanumbalik ang sakit dahil sa pagkalimot ni Diego. Pati si Ramon ay nadamay na rin, Papa Dudut. Nahirapan si Ramon kapag pinag-uusapan noon ng mga magulang niya. Nagpanggap na okay lang si Ramon sa tuwing binabalik ni Diego ang mga alaala ng mga magulang niya. Pinilit ng kalimutan ni Ramon ang nakaraan niya sa kanyang mga magulang dahil nag-iwan niya ng malaking peklat sa buhay niya. Matagal nang namatay ang mga magulang ni Ramon, Papa Dudut. 24 years old noon si Ramon nang pasukin ang bahay nila ng mga magnanakaw. Wala noon si Ramon dahil nasa trabaho siya. Stay-in na cook si Ramon sa Cavite. 2 beses lang sa isang buwan kung makauwi siya sa magulang niya. Gabi nung pinasok ng mga magnanakaw ang bahay ni Ramon. Nakatulog ang mga magulang niya habang nililimas ang mga gamit nila. Nagising ang amang ni Ramon nang may marinig siyang pagkalampag sa sala at doon ay naabutan niya ang mga magnanakaw. Nagmakaawa ang amang ni Ramon na huwag silang sasaktan. Nung una ay tumupad naman sa usapan ng mga magnanakaw. Inayaan ang kanyang ama na kunin lahat ng kailangan nila, huwag lamang silang sasaktan ni inang. Pero nag-ibang lahat ng nagising ang inang ni Ramon. Nagpanik ang kanyang inang at sumigaw. Yun ang dahilan para pagsasaksakin ng mga magulang ni Ramon. Narinig yon ng ibang kapitbahay pero hindi sila nakialam sa takot na madamay. Noong narinig nilang wala na ang sigawan ay saka sila humingi ng tulong noon sa barangay. Pero huli na ang lahat dahil binawian na ng buhay ang mga magulang ni Ramon. Kung napaaga lang daw ang pagsaklolo ng mga kapitbahay noon ay baka nabuhay pa sila. Nahuli naman ang mga magnanakaw at inamin lahat ng mga nangyari. Kinabukasan lang nalaman ni Ramon ang masamang balita noong itinawag sa kanyang trabaho ang masamang balita. Agad na umuwi noon si Ramon at doon ay bumungad sa kanyang katotohanan na wala na ang mga magulang niya. Yon ang nakaraang ayaw na sanang balikan pa ni Ramon. Pero nagawang ungkatin yun ni Diego nang hindi sinasadya dahil sa kanyang kondisyon. Ilang beses ko nang gustong umatras noon sa pagpapanggap, Papa Dudut. Pero para bang hinihila pa rin ako pabalik kay Diego. Nasasaktan ako noon sa tuwing na ibabalik sa akin ng mga ala-ala naming dalawa.
Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit parang gusto ko pa rin noong pakinggan ang mga alaalang nilalatag noon ni Diego sa akin. Dahil sa pagkakalapit naming dalawa ni Diego, nakaramdam ako ng takot na baka bumalik ang pagmamahal ko sa kanya. Gaano man ako ka-secured noon sa relasyon namin ni Ramon, ay kinakabahan pa rin ako sa tuwing hinahawakan ni Diego ang mga kamay ko. Nakaramdam ako ng takot na baka muli akong bumigay sa kanyang mga salita, Papa Dudut. May ilang beses na napatunayan kong delikado ang lumapit pa sa kanya dahil nagbabadyang magising ang pagmamahal ko sa kanya na matagal ko nang pinatulog. Tuwing hapon ay nagkikita kaming madalas ni Diego sa dati naming paaralan sa high school. Doon kasi kami madalas nagkikita noong kami pa lamang dalawa para walang makakita. Kaya pinagpatuloy ko yon para isipin ni Diego na kailangan pa rin naming ilihim ang relasyon namin. Nakukonsensya na rin ako noon, Papa Dudut. Alam kong deserve niya noon na malaman ang totoong nangyayari sa kanya, pero natatakot kami sa magiging reaksyon niya oras na aminin namin sa kanya ang lahat. Madalas kaming tumatambay sa classroom namin noong 4th year high school kami. Nasira kasi ang pintuan kaya madali lamang makapasok doon. Laging nagdadala noon si Diego ng kikiam at palamig na merienda namin habang nakatambay. Marami siyang baong kwento noon at madalas iyong mga nangyari noong nag-aaral pa lamang kami. Madali ko namang nasasalo ang mga sinasabi niya dahil sariwa pa rin naman yon sa aking alaala. Hindi na ako halos magkasya sa upuan na to. Ang laki ng tinaba ko. Ako rin naman, hindi ka nag-iisa. Ikaw tumaba? Parang hindi naman. Ikaw hanggang ngayon hindi mo pa rin matanggal yung pagiging bolero mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nung high school nga tayo marami kang nabolang babae. Pinuri ko lang sila. Pero umasa sila na liligawan mo. Di ko na kasalanan yun. Gusto ko lang purihin sila pero wala akong balak makipagrelasyon. Hindi ko nga sila niligawan eh. Bakit nga ulit? Alam mo naman kung bakit. Sinabi ko sa sarili ko na wala akong ibang liligawan kundi ikaw lang. Bola na naman yan. Ikaw lang naman talaga ang niligawan ko ah. Kahit tanong mo pa kay Ramon. O sige, naniniwala na ako. Celine, may aaminin pala ako sa'yo. Ano yon? Huwag kang magagalit ha. Kinakabahan naman ako. Ano ba yan? Naalala mo ba nung 3rd year high school tayo? Di ba nawala yung Filipino notebook mo? Oo nga. Ang alam ko may humiram nun tapos hindi na binalik sa akin. O nakalimutan lang ibalik. Hindi ko na alam. Mapapatawad mo ba ako kapag sinabi ko sa'yo na ako yung kumuha ng notebook mo? Talaga? Bakit hindi mo binalik? Ang tagal kong hinanap yun Hindi ko binalik kasi di ko naman talaga iniram. Kinuha ko yung sa bag mo. Alam mo bang napagalitan ako ng teacher natin dahil doon? Wala akong maipakita nung mag-check na ng notebook. Pinahiya pa ako ng teacher natin kasi sinabi niya na nagrarason lang daw ako na nawala ko yung notebook ko. Sinabihan pa akong tamad. Kaya nga natakot na akong ibalik sa'yo eh. Kasi alam kong magagalit ka. Bakit kasi kinuha mo nang walang paalam? Sana sinabi mo sa akin. Hindi naman ako madamot. Nagpapahiram naman ako ng gamit Nahihiya kasi ako sa'yo. Di kita malapitan kasi ewan ko ba. Kaya nung PE natin, kinuha ko yung notebook mo. Bakit mo nga kinuha? Ilang beses kasi kitang nakita na nagsusulat ng tularon sa notebook mong yun. Nakakatuwa. Nakita mo yun? Sa likod mo lang ako nakaupo, di ba? Kapag wala pa yung teacher natin, nagsusulat ka ron sa likuran ng notebook mo. May nabasa akong ginawa mong tula tungkol sa bulaklak ng lotus. Pwede mo bang ipaalala kung ano yung tulang nagawa ko ron? Di ko na maalala yung eksaktong mga nakasulat ha. Basta sabi mo, kahit masadlak man sa putikan, babangon ka pa rin maganda at walang bahid ng dumi. Basta parang ganun. Di ko na maalala eh.
Naaalala ko na yan. Nakahiligan kong gumawa ng tula dati. Pero wala namang pumapansin. Gusto nila sa school na mag-excel lang ako sa math at science. Alam mo, sa totoo lang, yung notebook na yon ang nakakaalam ng gusto ko at iba kong kakayahan. Sorry kung ninakaw ko ha. Babalik ko rin naman sana eh. Gusto ko lang namang mabasa yung mga tula mo. Pakiramdam ko, dun kita makikilala ng maayos. Nagustuhan mo ba? Para sa akin, dapat mailagay sa libro mga tula mong yun. Magaling ka, Celine. Kaya nga nahulog ako sa'yo eh. Nasa na pala yung notebook kong yon? Dinala ko yun sa Cebu nung bakasyon. Paulit-ulit kong binabasa yung mga tula mo. Kapag naaalala kita, binubuklat ko yun. May aaminin din ako sa'yo. Ano yun? Ninakaw ko lahat ng mga ID mo nung nag-aaral pa lang tayo. Alam ko. Ha? Alam mo? Nagtataka ako kung bakit laging nawawala yung ID ko bago matapos yung school year. Parang sinasadya. Tapos nahuli kita nung grade 5 pa lang tayo. Bakit di mo sinabi? Kasi gusto kong ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Ewan ko pero nakakakilig eh. Nakakahiya naman. Ayos lang yun. Kaya nga lagi kong nilalagay sa harap ng bulsa ng bag ko yung ID ko. Para pagkatapos ng school year, madali mo yung makukuha. Sinasadya mo pala yun? Akala ko naman wala ka talagang pakialam. Para di ka na mahirapang magalungkat pa ng bag ko. Grabe naman. Mula nung nahuli kitang kinukuha ang ID ko, dun ko naisip na magandang kwento yun sa mga magiging anak natin. Bahala kong ikwento sa kanila na patay yung nanay nila sa akin. Mga anak? Ay, Celine, kaya mo bang tuparin yung pangarap ko? Papayag ka bang pakasalan ako? Papayag ka bang bumuo tayo ng pamilya? Diego? Pakasalan mo ako. Pangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat maging kontento ka lang sa piling ko. Diego? Celine, pakiusap. Hindi pwede. Sorry. Nabigla ako sa proposal ni Diego. Hindi ko inakalang aabot kami sa ganung punto at napatakbo ako palayo sa eskwelahan namin. Hindi muna ako umuwi noon sa amin dahil alam kong pupuntahan ako noon ni Diego. Sumakay ako ng bus at wala na akong pakialam noon kung saan man ako dalhin. Umiyak ako sa loob ng bus noon, Papa Dudut. Wala na akong pakialam kung nakatingin sa akin ang mga ibang kasabayan ko. Inaalala ko yung eksenang nag-propose sa akin si Diego. Matagal kong pinangarap yon, Papa Dudut, at bata pa lamang ako noon ay lagi ko na yung ipinagdarasal. Nakailang sabit na ako ng sampagita sa batok ng mga santo sa bahay para mapagbigyan nila ako sa natatanging hiling ko, pero hindi yon nangyari. Iniwan ako ni Diego nang walang paalam kaya naging masakit sa akin na bitawan ang kahilingan kong yon. May mga oras noon na sinisisi ko ang Diyos dahil hindi niya ako pinagbigyan maging masaya sa piling ni Diego. Lalo na noong nakunan ako sa anak naming dalawa. Tinalikuran ko noon ang paniniwala ko sa konsepto ng pag-ibig kahit pa nga naging kami na ni Ramon. Papa Dudut, hindi kami kinasal ni Ramon. Totoo namang minahal ko siya pero dala ng takot sa nangyari sa amin ni Diego ay hindi na ako naniwala sa usapang kasal. Nagsama na lamang kami ni Ramon. Ilang beses ngang napahiya si Ramon sa tuwing nagpo-propose siya sa akin sa harapan ng maraming tao. Laging hindi ang nagiging sagot ko sa bawat tanong niya kung gusto ko ba siyang pakasalan. Ilang beses namin yung pinag-awayan. Sinabi niya na pakiramdam niya dahil mahal ko pa rin daw si Diego, pero hindi yon ang katotohanan. Masyado lamang ako nasaktan sa mga nangyari sa amin ni Diego kaya nawala na ako ng tiwala sa kasal. Hindi na rin kami nagkaanak pa ni Ramon dahil after kong makunan ay nagpa siya akong magpalaygate. Hindi yun nalaman ni Ramon kaya nakukonsensya ako noon kapag umaasa siyang makakabuo kami. Hanggang isang araw ay tinanggap na lamang niya na hindi na siya magkakaroon pa ng tsansang maging ama, Papa Dudut.
Masyado akong dinurog ng nangyari sa amin ni Diego. Nadamay pa si Ramon at nasasaktan ako doon. Mahal ko ang asawa kong si Ramon pero masyado lamang akong pinangibabawan ng galit at sakit kaya hindi ko yon mabuhos sa kanya ng todo. Celine, kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Saan ka ba pumunta? Gabi na. Hindi ko alam kung saan ako nakarating. Basta sumakay lang ako ng bus tapos, ayun, hindi ko alam. Hindi mo sinagot ang mga tawag ko. Kala ko kung ano na nangyari sa'yo. Ayos lang ako. Kailangan ko lang makapag-isip-isip. Ano ba nangyari? Ilang beses dumaan dito si Diego. Hinahanap ka. Nagpapatulong na hanapin ka. Nag-propose si Diego sa akin kanina. Oh, tapos? Tumanggi ako. Na dapat lang naman. Hindi ko na alam yung mararamdaman ko, Ramon. Tahan na. Kanina, ang dami naming pinag-usapan tungkol sa nakaraan. Masaya namang alaala yung mga yon pero ang sakit ng balikan. Bakit ang sakit balikan? Bakit? Kasi minsan naging masaya ka sa mga alaalang yun. Kasi minsan, hindi mo inakalang matatapos yun. Ramon, wala na akong dapat maramdaman para kay Diego eh. Dapat awa na lang, di ba? Yun naman ang usapan, di ba? Mahal mo pa rin ba siya? Hindi ko alam. Kailangan alamin mo. Ramon! Mahal kita. Ano man ang maging desisyon mo, basta tatandaan mo lang na mahal kita. Ramon! Halika rito. Yakapin mo ako. Nakakatakot ang nangyayari sa'yo. Baka sakaling makatulong kapag niyakap mo ako. Mahal na mahal kita, Ramon, pero... Anong ibig sabihin nito? Diego! Kulang na lang maghalikan kayong dalawa. Magpapaliwanag ako! Magpaliwanag ka talaga, Celine. Huwag mo siya sigawan! Bakit? Sino ka ba para utusan ako? Kaibigan ka lang namin ni Celine. Diego, pakiusap! Alam mo, Ramon, matagal ko nang alam na may gusto ka kay Celine. Hindi kita pagbabawalan doon. Hindi kita sisisihin sa nararamdaman mo. Pero yung salisihan ako, hindi tama yon. Hindi mo alam ang sinasabi mo! Ramon, wag mo na siyang patulan. Sabihin mo nga sa akin, Celine. Kaya ba tumanggi kang pakasalan ako? Dahil ba to kay Ramon? Sabihin mo! Diego! Sabihin mo! Mahal kita, Celine. Wala akong ibang minahal kundi ikaw. Tiniis ko malayo sa'yo para mabigyan ka ng magandang buhay kasi alam ko kailangan mo yon. Diego! Sinakripisyo ko huwag kang makasama para lang makapag-ipon ako. Para sa'yo. Para sa atin. Para sa magiging pamilya natin. Tapos! Tama na, Diego! Halika! Doon tayo mag-usap! Huwag mo ako hawakan! Traidor ka, Ramon! Traidor ka, Celine! Kumalma ka, Diego! Parang awa mo na! Anong ginawa ko sa inyo? Bakit ginanito niyo ako? Anong mali ko? Anong ginawa ko? Diego, mag-usap tayo. Parang awa mo na. Kumalma ka! Huwag mo ako hawakan! Malandi ka, Celine! Malandi ka! Mamatay ka na sana, Celine! Mamatay ka na! Bawiin mo lahat ang sinabi mo kay Celine! Kung ayaw mo mas padugoy ko bibig mo! Mamatay ka na rin, Ramon! Mamatay ka na! Bawiin mo lahat ang sinabi mo! Mamatay na kayong lahat! Inawat ko si Ramon sa pangbubugbog niya kay Diego. Noong kumalma na si Ramon, nakatakbo kaagad palayo si Diego. Hindi ko naman maiwan noon si Ramon kaya hindi ko nahabol si Diego. Inisip kong umuwi lang siya sa bahay nila pero nagpunta si Ninette sa bahay namin para alamin kung andun daw ba si Diego. Doon na kami nag-worry dahil hindi pala umuwi si Diego noon. Sinabi ko kay Ninette lahat ng mga nangyari, Papa Dudut. Inasahan kong magagalit siya at maunawaan ko naman yon pero napaiyak na lamang si Ninette habang pinapakinggan ang mga sinasabi ko. Naintindihan niya kung bakit ganon ang reaksyon ni Ramon sa ginawa ni Diego.
Hiningi ko ng pasensya ang pananakit ni Ramon kay Diego pero sinabi ni Ninette na wala kaming kasalanan sa mga nangyari. Yun nga raw talagang magiging epekto dahil sa patuloy naming pagpapanggap. Naisip ni Ninette na sabihin na kay Diego ang katotohanan pero nagdadalawang isip siya dahil baka mas lalong mapasama ang kuya niya. Hinanap namin noong gabing yon si Diego. Nireport na rin namin sa barangay ang mga nangyari. Sinisi kami dahil sa mga ginawa naming pagtatakip. Pero hindi na lamang namin nilaban ang dahilan namin dahil wala namang totoong makakaunawa ng sitwasyon naming lahat. Hindi namin nakita si Diego, hindi ako nakatulog noon sa pag-aalala, Papa Dudut. Sinisisi ko ang sarili ko at sana'y pumayag na lamang ako noon sa inalok niyang kasal para hindi na kami umabot sa ganung punto. Kaso naisip ko na paano kung matuloy ang kasal na yon? Paano na lamang si Ramon? Papadudot wala na akong ibang gustong makasama sa kasalukuyan kundi si Ramon. Pero sa tuwing naiisip kong kailangan ako ni Diego ay bigla akong naguguluhan. Nakahiga na ako noon sa kama nang nagpasya akong hanapin si Diego ng mag-isa. Dahan-dahan akong umalis sa kama at nang nasiguro kong hindi na ako napansin ni Ramon na bumangon ay saka ako nagbihis para lumabas na ng bahay. Hindi ko alam noon kung saan ako pupunta para mahanap si Diego. Kabado man ay ipinagpatuloy ko ang paglalakad kasabay ng pag-iisip kung saan ba pwedeng pumunta si Diego. Natakot ako dahil madaling araw na yon at halos wala ng tao sa paligid ko. Nilakasan ko ang loob ko para hanapin si Diego. Napadpad ako sa lumang paaralan namin. Sinubukan ko siyang tignan kung andun ba siya sa classroom namin pero wala. Inisip ko ulit kung saan ba siya madalas nagpupunta dati. Nagpunta ako sa bus terminal dahil dati kapag nai-stress na siya sa pamilya niya ay doon siya tumatabay. Sinabi niya na yung ingay ng mga busina ng mga bus at mga nagmamadaling tao ang nagbibigay ng kapayapaan sa kanya. Pero wala rin siya noon doon. Napagod na ako sa kakaikot noon, Papa Dudut, pero hindi ako sumuko. Naupo muna ako sa gilid ng bangketa para makapag-isip pa. Nanakit na ang ulo ko sa kakaisip. Nanakit din ang puso ko habang binabalikan ang mga lugar na posible niyang pinuntahan. Dahil ang bawat lugar na naiisip ko ay may parte pa rin ng alaala naming dalawa. Naiyak na lamang ako kasi ayoko na sanang balikan pa yon dahil masakit sa damdamin. Pero kailangan kong gawin para mahanap si Diego. Hanggang sa biglang pumasok sa isipan ko ang isang lugar na posibleng pinuntahan niya noon. Inayos ko ang sarili ko at pinunasan ang mga luha sa mga pisngi ko. Umara ako ng taxi at nagpahatid sa lugar na alam kong andun siya. Nagpababa ako sa isang bakanting lote. Masukal na yun noon dahil pinamahaya ng mga damong ligaw na ilang dekada na. Malayo pa lang ako sa lote ay natanaw ko na ang taong hinahanap ko. Si Diego. Nakatalikod siya sa akin at nakaharap sa loteng yon. Ramdam ko noon ang nasa damdamin niya. Nagdalawang isip ako kung lalapitan ko na nga ba siya at handa na ba siyang malaman ang sagot sa mga tanong kung bakit bakante noon ang loteng yon. Huminga ako ng malalim at saka dahan-dahan ko siyang nilapitan. Hindi niya kaagad ako napansin na nasa likuran na niya ako. Nanginig ang kamay kong hinawakan ng balat niya. Doon pa lamang niya ako napansin, Papa Dudut. Basang-basa ang mukha niya noon dahil sa luha at pawis. Nanikip ang dibdib kong makita siya sa ganong sitwasyon. Naiyak na rin ako at napasabay siya sa pag-iyak ko. Alam ko noon na marami na siyang tanong sa isipan niya at hindi ako sigurado kung kaya ba niyang tanggapin ang mga isasagot ko. Niyakap ko siya ng ilang saglit bago siya umarap muli, Papa Dudut. Celine, ano na bang nangyayari? Diego! Pumunta ako rito para makita ang chapel. Pero
Bakit wala? Andito lang yun nung nakaraang buwan, di ba? Alam ko, andito pa yun eh. Diego, mabuti pa umuwi na tayo. Bakit ang bilis nilang giniba yung chapel? Tapos, ang bilis na buhay ng mga damong ligaw. Bakit? Bakit ganun? Tsaka ko nasasabihin sa'yo kapag nakaalis na tayo rito. Hindi! Hindi! Ayoko! Diego! Bakit bakanting lote na lang to? Nasaan na yung chapel? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Nandito lang tayo nung nakaraang buwan, di ba? Naglakad pa tayo ng sabay papunta sa altar. Kasi nagpa-practice tayo ng lakad natin kapag kinasal na tayo, alam ko. Natatandaan ko. Nakasuot ka pa na ng pink na bestida. May bulaklak pa sa laylayan, di ba? Nakasuot ka rin ng puting t-shirt na regalo sa'yo ni Nenet nung birthday mo, nung mag-19 ka. Namitas pa ako ng santan para hawakan mo habang naglalakad tayo sa altar. Hinaluan mo pa nga ng dahon ng pandan at binalot pa sa Manila paper para magmukhang bouquet. Nasaan na yung chapel, Celine? Bakit nawala? Siguro kasi kailangan mawala na nun kasi masyado ng luma. Hindi na kasi ligtas na puntahan, nadalawin. Delikado na kapag pinasok pa ng mga tao. Kailangan mawala nun para mapalitan ng bago. Yung mas maganda, mas matibay, mas kaya makipaglaban sa panahon. Hindi. Mas maganda yung luma. Kasi marami nang nadinig na hiling at mga dasal yun. Marami nang tinupad ng mga pangako ang chapel na yun. Napatunayan na yun ng panahon. Alam ko, pero... Nakita ng chapel na yun kung gaano kita kamahal. Alam ko. Nangako ako sa chapel na yun, Celine. Nangako ako na kapag bumalik ulit ako rito mula sa Cebu, pakakasalan na kita. Kahit wala pa akong pera. Gusto kitang pakasalan. Gusto kong mangako sa'yo na gagawin kong maayos ang buhay mo. Gusto kong tuparin yung pangako na yun. Halika na, Diego. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Bakit kailangang mawala ng mga importante sa akin? Una, itong chapel. Tapos ikaw. Tayo. Bakit nawala yung tayo? Minsan siguro kasi kailangan may mawala para may makapagsimula. Ayokong magsimula sa iba. Gusto ko sa'yo lang. Celine, sa'yo lang. Hindi nating pwedeng ipilit yung hindi pwede. Ramdam ko naman na nagbago ka na, Celine. Mula nung umuwi ako rito, nanlamig ka na sa akin. Hindi ka na katulad nung dati. Hindi totoo yan. Marami lang talagang nangyari. Oo nga. Marami nang nangyari. Di na ako nakahabol. Mabuti pa kayo ni Ramon. Gusto ko maintindihan mo lahat, Diego, pero mahirap. May mas mahirap pa ba sa kalagayan ko ngayon? Hinahanap ka na ni Nenet. Kanina pa siya nag-aalala sa'yo. Kahit si Nenet, alam kong may tinatago sa akin. Alam kong may nagbago pero hindi ko alam kung ano. Kailangan mo lang magpahinga. Napagod ka lang kanina at saka... Kaya mo bang mangako sa akin na sasabihin mo lahat kapag umuwi tayo? Oo naman. Susubukan ko. Gusto ko lang namang malaman yung totoo eh. Kahit gaano pa kasakit. Kahit mahirap. Di ba dapat malaman ko ang totoo? Di ba, Celine? Oo naman. Pero bakit parang natatakot kayong sabihin sa akin ang totoo? Diego, gusto kong sabihin sa'yo lahat, pero... Tama na, Celine. Sige, naiintindihan ko. Halika na. Okay. Celine,
Bakit? Nahihilo ako. Konting lakad na lang makakasakay na tayo. Diego! Diyos ko! Diego! Gumising ka! Parang awa mo na, Diego! Tulong! Diego! Diego, please! Gumising ka! Diego! Tulungan niyo kami! Tulong! Ilang minuto pa ang hinintay ko bago ako nakahingi ng tulong. Mabuti na lamang at may dumaang jeep sa lugar na yon. Tinulungan ako ng jeepney driver na buhatin si Diego. Inatid kami ng driver sa pinakamalapit na ospital. At habang nasa loob ng jeep ay hindi ako mapakali, Papa Dudut. Nanginginig ako dahil baka hindi na gumising pa si Diego. Panayang dasal ko noon, Papa Dudut. Natakot ako sa mga nangyayari noong nasa ospital na kami. Inasikaso nila agad si Diego at nakitawag ako sa ospital para makausap si Ramon. Nagmamadali akong pinuntahan ni Ramon, kasama niya noon si Ninette na walang tigil ang pag-iyak. Sinisi ko ang sarili ko dahil hindi ko natansya ang sitwasyon namin ni Diego. Sinabi kong lahat kina Ninette at Ramon ang mga nangyari. Pinaliwanag ko sa kanila na nagpanik si Diego dahil hindi niya nakita ang lumang chapel. Ilang dekada nang mula nang ginaba ang chapel na yon dahil sa sunog. Nangyari yon ilang buwan after akong iwan ni Diego. Hindi niya nabalitaan ang mga nangyari. Kaya laking gulat niya noong nakita niyang bakanteng lote na yon at napamahayan pa ng mga ligaw na damo. Hindi nakaganda sa kalagayan ni Diego ang nakita niya. Yun din ang sinabi sa amin ng doktor. Papadudod sa paglipas ng mga araw ay lumubahan na ang kalagayan ni Diego. Nalungkot si Diego ng sobra at yon ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak na rin ang katawan niya. Hindi na siya pinagstay pa sa ospital at nakiusap ang kapatid ni Ninette na iuwi na lamang si Diego dahil hindi nila kayang magbayad. May pinirmahan na lang noon si Ninette at naiuwi na rin namin si Diego. Yun din naman ang pakiusap ni Diego dahil mas nalulungkot daw siya sa ospital. Pansamantala ay tumira muna ako noon sa bahay ni Diego kasama si Ninette. Pinayagan naman ako ni Ramon dahil naawa na rin siya sa kalagayan ni Diego. Naramdaman na rin kasi namin noon na hindi na siya magtatagal pa sa mundo. Inalagaan ko si Diego sa abot ng makakaya ko. Hindi ko ipinakita sa kanya na nasasaktan ako sa kalagayan niya. Nahirapan ako, Papa Dudut, dahil wala kaming magawa para maging maayos ang kondisyon niya. Wala kaming ibang nagawa kundi ang humingi ng tulong sa Diyos kahit na walang kasiguraduhan na papakinggan niya kami. Hindi mo naman kinain yung niluto ni Ninette. Hindi ko kasi gusto yung lasa. Shh! Huwag mong sabihin ha. Oo, atin-atin lang yun. Ang laki na ng eye bags mo. Kakapuyat. Dahil sa akin no, nakonsensya tuloy ako. Uy, hindi ah. Napupuyat kasi ako kakanood ng TV. May inaabangan kasi ako sa gabi na teleserye kaya… Celine, alam ko. Hindi ka umaalis sa tabi ko para mabantayan lang ako. Di ka natutulog kasi takot ka siguro na di na ako magising. Kailangan kitang alagaan. Hayaan mo na ako. Pero kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. O sige, magpapahinga ako ng maayos basta dadamihan mo yung pagkain mo, ha? Basta hindi si Ninette yung magluluto. Celine? Napatawad mo na ba ako? Para saan? Sa pag-iwan sa'yo nun. Wala yun. Ayos lang naman kung hindi. Kasalanan ko naman. Hayaan mo na nga yun. Hindi mo alam kung ilang beses akong natuksong tawagan ka. Balikan ka. Pero hindi mo ginawa. Kasi naduwag ako. Parang di ko kayang harapin ka. Ayokong makitang galit ka sa akin. Ayokong maramdaman na namumuhi ka sa akin. Nasaktan ako noon, Diego. Oo, yun ang totoo. Pero ayoko nang mabuhay sa galit. Kaya pinatawad na kita. Kung di lang ako nagpasindak sa nanay mo. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sasabihin sa kanya ha. Oo naman.
Kinausap ako ng nanay mo. Pinuntahan niya ako rito sa bahay. Alam na pala nila ng tatay mo na may relasyon tayo. Nung pinuntahan ka ni nanay, inaway ka ba niya? Hindi naman. At kung aawahin man niya ako, ayos lang. Alam kong pinoprotektahan ka lang niya dahil nanay siya. Gusto lang niya yung makakabuti para sa'yo. Diego, anong sinabi sa'yo ni nanay? Pinapalayo niya ako sa'yo. Huling taon mo na kasi sa kolehiyo. Alam niyang makakasagabal kung nasa tabi mo ako. Hindi naman totoo yun eh. Ikaw pa nga tong naging inspirasyon ko para pagbutihin ko ang pag-aaral ko. Pero di kasi yung nakita ng nanay mo. Hindi ko alam na ganyan pala ang nangyari. Sana nalaman ko para… Gusto kong sabihin sa'yo yung totoo. Nalalayo ako kasi ayoko makasira sa pag-aaral mo. Ayoko sanang lumayo, Celine. Pero sa tuwing nagkukwento ka sa akin tungkol sa pangarap mong maging teacher, nadudurog ako. Paano kung ako pala yung hadlang sa pangarap mo? Bakit hindi mo ko pinaglaban? Kasi gusto kong ipaglaban mo yung pangarap mo. Ang unfair naman nun, Diego. Hindi mo man lang ako kinausap. Hindi mo man lang sinabi sa akin yung totoo. Akala ko ba importante na magsabi ng totoo? Yung totoo? Wala naman talagang may gustong malaman yung totoo. Yun ang totoo. Huwag mo akong paikutin. Nasaktan ako sa ginawa mo. Hindi mo ako binigyan ng tsansa na ipaglaban ka, na ipaglaban tayo. Hinayaan mo ako mag-isa. Halos mabaliw ako noon kakaisip kung saan ako nagkamali para iwan mo na lang ako ng ganun-ganun lang. Kaya nga nagsisisi ako eh. Kung alam mo lang kung ilang beses kong gustong hablutin yung telepono para kausapin ka sa tuwing tumatawag ka. Pero di ko magawa. Hinintay kita. Sumulat ako sa'yo araw-araw. Mas marami pa akong sinulat sa'yo kaysa sa sinulat ko sa mga notebook ko sa eskwela. Pinagsisihan kong iniwan kita sa ere. Nasira ang loob ko noon. Hindi ko na alam yung ginagawa ko. Para rin naman sa'yo yun. Para sa pangarap mo. Nawala yung pangarap ko mula nung iniwan mo ko. Celine. Pinabayaan ko ang pag-aaral ko. Kasi alam mo kung ano yung totoo? Ikaw! Ikaw yung totoong pangarap ko! Ikaw yung matagal kong pinagdasal! Bata pa lang tayo, alam kong ikaw na yung gusto kong makasama sa pagtanda. Pero anong ginawa mo, Diego? Sinira mo ang pangarap kong yon! Patawad, Celine. Kaya nga ako bumalik ngayon. Kasi gusto ko… Wala ka nang babalikan, Diego! Alam ko. Kaya lang naman ako bumalik para sabihin sa'yo lahat. Para maisara mo na yung libro nating dalawa. Kasi tapos na ako sa buhay mo, Celine. Alam ko yun. Ramdam ko yun. Hinihintay ko lang na sabihin mo sa akin yun kasi di ko kaya kung ako ang gagawa nun. Salamat. Sana napalaya mo na ako. Sana napalaya mo na tayo. Yun lang naman pala ang kailangan ko, ang makausap noon si Diego para maisara ko na ang lungkot sa puso ko. Sa naging pag-uusap namin yun ni Diego ay nalinawan na ako. Nasagot na ang mga tanong na matagal kong pinaikot sa utak ko. Naliwanagan na ako at handa na akong isara ang libro naming dalawa at pinatawad ko si Diego Papadudut. Nakaramdam siya ng ginhawa at kapayapaan nang makuha niya ang kapatawaran na matagal na niyang gustong makuha mula sa akin. Pareho pala kaming hindi pinatatahimik noon ng aming mga nakaraan. Nabigyan ng closure ang lahat sa pag-uusap naming yon. Niyakap ko siya sa huling pagkakataon at iniyak naming pareho lahat ng inipon namin sa puso namin ng ilang dekada. Nakalaya na rin kaming pareho sa wakas, Papa Dudut. Doon ko naramdaman na handa na ako magsimula ulit ng walang galit at kahit na anong pangamba sa puso ko. Makalipas lamang ang 2 linggo ay binawian na ng buhay si Diego. Baka sa kanyang mukha noon ang kapayapaan habang
hinahatid namin siya sa kanyang huling hantungan. Papadudot, nagpakasal na rin kami ni Ramon. Walang kasing saya si Ramon nang inaya ko siyang magpakasal. Inamin ko na rin sa kanya ang ilang bagay na itinago ko ng matagal. Sinabi ko ang tungkol sa pagkawala ng anak namin ni Diego. Inamin ko rin sa kanya na hindi na kami pwedeng magkaanak dahil nagpa-ligate na ako. Tinanggap niya ang lahat ng yon. Naramdaman kong nalungkot siya dahil nawalan siya ng tsansa na magkaroon ng isang pamilya. Pero sinabi niya sa akin na ako ang pamilya niya. Sinabi niya na hindi naman kailangang may anak para mapatunayan lamang na pamilya kami. Sa ngayon ay lumipat na kami sa probinsya, Papadudut. Iniwan na namin ang naging buhay namin sa dati naming lugar. Hindi pa huli ang lahat para makapagsimula kami ulit. Kahit sabihin pang may edad na kami ay hindi pa rin kami nawala ng loob na magiging maganda ang bunga ng pagsisimula namin. Hindi pa huli ang lahat. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay, Celine. Lahat naman tayo ay naghahangad ng sagot sa mga tanong na iniwan sa atin ng mga taong parte ng ating nakaraan. Hindi masamang alamin ang mga sagot lalo't alam mong makakatulong yon sa pag-usad mo sa kasalukuyan. Masakit para sa ilan na hindi na nakakuha ng sagot o closure mula sa mga nangyari. Hindi nila tanggap sa kanilang nakaraan. Kung sakali mang pinagdamutan kayo ng panahon sa mga sagot ay sana'y makayanan nyo pa rin magpatuloy